sa buong mundo. Ito ay halos 25% o 1/4 ng total population ng ating mundo ay sila ay mga Muslim. At kakatapos nga lang ng Ramadan sa Mecca na ito ang sentro ng reliyon ng mga kaibigan nating Muslim. Ngunit ang nakapagtataka lang, ang pananampalatayang Muslim ay hindi kinikilala na si Jesus ang Mesiya. At higit sa lahat, ang tingin lang nila, ang Islam ay nag-estimate ayon ngayong May 6, 2023 na umaabot na ng 2,8,427,039 na populasyon sa buong mundo. Ito ay halos 25% o 1/4 ng total population ng ating mundo ay sila ay mga Muslim. At kakatapos nga lang ng Ramadan sa Mecca na ito ang sentro ng reliyon ng mga kaibigan nating Muslim. Ngunit ang nakapagtataka lang, ang pananampalatayang Muslim ay hindi kinikilala na si Jesus ang Mesiya. At higit sa lahat, ang tingin lang nila sa ating Panginoong Jesus ay isang propeta. Kaya naman kapansin-pansin ang kakatapos lamang na Ramadan sa Mecca na kung saan isang pangyayari ang talaga namang ikinatulat ng mga leaders ng Islam. Ano kaya ito mga kaibigan? Ating itong pag-usapan. Ang Ramadan, ito ay nangyayari tuwing ika-9 na buwan sa Islamic calendar, kung saan ang buong Muslim world ay isang buwan silang nagfa-fasting, isang buwan silang nananalangin, nagre-refleksyon, at marami pang iba. Ngayong taon, ito ay naganap ng March 22, 2023 hanggang April 20, 2023. Ngunit kapansin-pansin mga kaibigan, sa araw na kung saan matatapos na ang Ramadan, ito ang nangyari sa Mecca. Isang prophetic sign ang nangyari sa kanila. At nangyari pa sa pinaka-holy site ng mga Muslim na matatagpuan sa Mecca na located sa probinsya ng Hejaz sa Western Saudi Arabia. Ang Islam ay sinasabi nila na ito ay tinatag ni Abraham at ang kanilang propeta ay walang iba kundi si Muhammad. Ngunit mayroong kontrobersi ito sapagkat si Muhammad daw ay inampun ng mga pari na kung saan ang mga kaparian daw ang nagtatag ng Muslim. Atin itong tatalakayin sa mga susunod na content. Ngunit balik tayo sa ating pag-uusap ngayon mga kaibigan. Ito ang tinatawag na pre-Islamic shrine kung saan makikita natin ang itim na square sa gitna nito na kung saan kung sila ay mananalangin, kailangan nilang humarap dito na sumisimbolo raw na sila ay nag-o-honor sa Diyos. Ang itim na box na ito ay hindi lamang box mga kaibigan, kundi ito ay isang bato. At may controversy sa pagkakataong ito dahil ang nagpatayo raw nito ay si Abraham. Ang iba naman sinasabi nila na ito raw ay pinatayo ni Muhammad. Ngunit hanggang ngayon ay under debate pa rin kung sino nga ba ang naglagay ng batong ito. At kung ating mapapansin mga kaibigan, makikita natin na tinagsa ng insekto ang Mecca sa araw na matatapos na ang Ramadan, na kung saan halo-halo ng mga insekto katulad na lamang ng bugs, locust at marami pang iba ang nagkalat sa buong Mecca. Ang tanong ay, bakit kaya ito nangyari mga kaibigan? Kapansin-pansin kasi mga kaibigan na sa lumang tipan, maaalala natin sa kwento ni Moses, nagpapadala ang ating Panginoon ng mga insekto upang i-warning ang isang syudad o isang nasyon na sila ay magbago at tumalikod sa kanilang mga kasalanan. At mapapansin natin mga kaibigan na hindi nila kinikilala ang ating Panginoong Hesus bilang isang manlalalang Diyos at tagapagligtas nila, dahil naniniwala lang sila na ang tagapagligtas nila ay walang iba kundi si Allah, na kung saan sa Christianity tinatawag natin itong God the Father. Ngunit hindi nila kinikilala ang God the Son. Kaya naman kapansin-pansin mga kaibigan na tila baga ito ay isang babala sa Muslim world, na kung saan
Instead na blessings ang kanilang natanggap, ay isang curse ang kanilang natanggap. At kung ating makikita mga kaibigan na binabanggit sa banal na kasulatan, كيفية سحب الأرباح من أوليف تريد لإجراء عملية sino ang sinungaling kundi ang tumatanggi na si Jesus ay siyang Kristo? Ito ang Antikristo. Sa makatuwid ay ang tumatanggi sa Ama at sa Anak. Kapansin-pansin mga kaibigan na ang mga relihiyon na hindi kinikilala ang ating Panginoon Jesucristo na siya ang tagapagligtas at Diyos ay tinatawag silang Antikristo ayon na rin sa binabanggit ng unang Juan dahil hindi nila kinikilala si Kristo sa kanilang buhay. Hindi naman masama mga kaibigan na tayo manampalataya. Ngunit ang masama lang kung tatanggalin natin si Jesucristo bilang daan ng kaligtasan natin. Dahil binabanggit sa banal na kasulatan, ako ang buhay, ang kaligtasan at ang daan. Mapapansin natin mga kaibigan na si Jesus ang kaligtasan ng buong sangkatauhan. Ngunit kung siya ay tatanggalin natin sa ating buhay, mawawala rin mga kaibigan ang ating kaligtasan. Kaya naman na natin si Kristo bilang ating tagapagligtas dahil siya lamang ang daan patungo sa langit na bayan at patungo sa buhay na walang hanggan. Kaya naman binabanggit mga kaibigan sa 1:8 verse 32, at malalaman mo ang katotohanan at ang katotohanan ay ang magpapalaya sa inyo. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayong manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos, tunay nga Panginoon, Ikaw ang Diyos at manlalalang. At higit sa lahat Panginoon, ang katangi-tangi mong regalo na walang iba, kundi ang aming Panginoong Jesucristo, ay siya po ang pinakadakila sa lahat. Siya po ang aming tagapagligtas, ang aming Ama na tunay na nagmamahal po sa amin. Salamat Panginoon dahil ibinigay niyo po siya na iyo pong bugtong na anak upang kami Panginoon ay magkaroon ng pagkakataon ng buhay na walang hanggan. Tulungan kami Panginoon na mas makilala pa ang aming Panginoon Jesucristo sa aming buhay at gabayan kami Panginoon patungo sa kaligtasan at sa tunay na kaligayahan. Purihin ka o aming Panginoon Diyos at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang pagkakasala sa pangalan ni Jesus. Amen.